Hala, mga kababayan, umatras na nga ba ang matatapang na panira ng oposisyon? Isang napakainit na development ngayon sa Kongreso ang kumakalat patungkol kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Matapos ang ilang linggong pagpapasiklab at tila walang tigil na pag-atake sa Office of the Vice President upang isulong ang impeachment laban kay VP Sara Duterte, balitang-balita ngayon na tila sumusuko na umano si Kong Chua at ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Ayon sa ating mga nakalap na tsismis at impormasyon mula sa mga political insiders, nahihirapan daw silang makahanap ng solidong ebidensya at suporta na makakapagdiin kay Inday Sara upang ituloy ang kaso. Dahil dito, ang mga kritiko at ang mga kumokontra sa vice-presidente ay tila naiyak na lang sa dismaya. Paano ba naman, ginawa na nila ang lahat ng ingay sa media at sa mga pagdinig, ngunit nananatiling tikom, matatag, at buong-buo ang tiwala ng milyon-milyong Pilipino kay VP Sara. Ang inaasahan nilang malaking pag-aaklas mula sa taong bayan para patalsikin ang pangalawang pangulo ay tila naging isang malaking sampal sa kanilang mga sariling mukha. Sinasabi ng mga supporters ni VP Sara na ang impeachment na ito ay isa lamang malaking fishing expedition at panggigipit sa politika. Ano ang masasabi ninyo rito, mga kasolid? Tuluyan na nga bang mababasura ang impeachment case na ito, o may itinatago pa silang huling baraha? I-drop ang inyong komento at huwag kalimutang i-share ang video ito. Vice President. But Hindi dilatory tactics yun, Congressman Joel Chua. Yun ay karapatan ni VP Sara. Kung ramdam niya, sa tingin niya, inaabuso ang mga karapatan niya, karapatan niya magpunta sa Korte Suprema. Diba? Karapatan niya questionin ang mga ginagawa niyong kabalbalan dyan. Kung sa tingin niyo naman, wala kayong linalapag, di gawin yung mga gusto niyong gawin. Diba? Gusto nyo impeach, irekta nyo na yan sa plenaryo, pagbutuhan nyo na. Oh. Ngayon gusto nyo pong mag-grandstanding, wala nang magsisenador sa inyo dyan. Wala nang pwestong tata sa inyo dyan. Wala na, tapos na yung era ng Quadcom na kung saan nakapagpapogi, nakapagbida-bida si Paduano, ayun, nagurgur na itong si Akop, di ba? Ngayon, hindi natin malaman itong si Abante kung okay pa ba. Balita natin yung isang congressman daw naputulan na di umano ng paa o isang paa. Di ba? Ang tawag dyan, karma. Oh, ngayon hindi na tinatanggap ng ating mga kababayan na mga kabalbalan nyo dyan. Di ba kasi nung 19 Congress, kahit pa paano, okay pa eh. Walang ganitong problema eh. Kumbaga maraming oras sa sambayan ng Pilipino na makinig sa mga circus nyo dyan sa Quadcom. Pero ngayon ibang usapan na. Mahirap ang buhay ngayon. Oh, di ba? Trilyon ang nakawan. Pag-uusapan natin yung 120 million. 3 maleta kay saldi ko lang yan. Ilan ba napunta sa'yo? Hindi, ibig sabihin, ilan na napunta sa yung mga dokumento na galing kay saldi ko. Nakalagay sa envelope. Ikaw talaga, Joel Chihuahua. if I remember it correctly, last year they were very they were saying na gusto rin nila ng hearing. In fact, the Vice President was asking for bloodbath. O, sa Senado. Hindi dyan sa House of Siraulo ka ba? Ito talaga si Joel Chua, oo. Gusto ni VP Sara ng hearing sa Senado. Gusto niya ng bloodbath sa Senado. O yung ginagawa niya na yan, bloodbath din naman yan eh. Nagkakalat agad. Nagkakaalaman kung ano mga kabuktutan na mga pinaggagawa nyo. So, now that we are giving them the opportunity to answer all the allegations against them, ngayon tatakbo naman sila sa Supreme Court. So, Hindi nga yan ang House of Representatives ang tamang forum para sagutin yung mga aligasyon sa kanila. Diba? Hindi yan. Ang tamang, yan na naman, mini-trial talaga datingan. Hindi nga sila makasagot. Di nga nila matanong yung mga witness nyo eh. Kayo lang ang mga makakapagbida-bida eh. confused din ako eh. Confused ka sa gender mo. Kita namin yan, Brad. Gusto ko klaruhin po, Kong, no? Because just like we want to understand, ano po mismo ang kine-question this time ni VP Sara
Is it the committee saying na sinasabi niya na parang nagiging trial court na daw kayo? Lahat kinu-question nila eh. Hindi, yun lang ang question nila. Yung nagiging trial court, kinwestiyon ba nila yung pagdetermina nyo ng sufficiency in form and substance? Hindi naman. Oh. Kini-question nila yung pagpapatawag nyo ng kung sino-sino, pag-fishing expedition. Yun ang kini-question dito, Joel Chua. But alam mo, sa totoo lang, we are just following the procedure. We are, in fact, itong procedure, no, itong rules that we are following right now, adopted lamang to ng 20th Congress. Oh, pero kayo din ang gumawa noong 19th Congress na kung saan preparado yung mga rules para ma-impeach si VP Sara. Palakpakan ho natin. Yan ho ang narrative. Adopted lang naman namin tong rules na to na sila rin naman ang gumawa noong 19th. Sira. Ginugunggong nyo kami. Di ba? Pinagmumukha nyo kami. Sabado sana ngayon. Gusto ko, Joel Chua, yung chill-chill lang eh. So, from 19th Congress pa to na sinusunod. So, wala naman kaming nilalabag dito sa procedure. Alright, Kong, of course, the Supreme Court, instead of releasing a TRO, has asked the Committee on Justice to reply or comment on the complaint of the Vice President. Is it too early to tell na sa tingin niyo po ba, by doing that, by releasing that ruling ng SC, ay wala po silang nakikitang matinding ebidensya dito sa complaint ng Vice President, or is it too early to tell? Too early to tell. Pero sa akin, wala naman ako nakikita talagang grounds para mag-TRO ang Supreme Court. As a matter of procedure, siguro, they would ask us to answer. Pero hanggang dun lang yon. Dahil ako, nakikita ko naman, sa nakikita ko, wala naman ako nakikitang mali sa ginagawa ng Committee on Justice. Ganyan din nakikita nyo noong sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional yung ginawa nyo doon sa naunang impeachment. Ganyan din. Wala kayong nakikitang mali. Kasi nga mga bulag kayo dyan. Ang gusto nyo lang ma-impeach si VP Sara. Ang gusto nyo lang matanggal si VP Sara. Di ba? Wala kayong ginagawang mali. Pero pagka na-point out na sa inyo na, yan, mali yan, hindi kayo dapat nagmi-mini trial, doon nyo palang marirealize, anak ng toko, ang daldal talaga nitong si Jinky Luistro kung ano pinagsasabi sa social media. Di ba? Ang daldal talaga ni Joel Chua kung ano-anong pagsagot, binibigyan ng pagkakataong pagsagot. Sa Senado na ho yun, hindi dyan sa Injustice Committee. Okay? Sa Senado yun. Alright, so after 10 days, binibigyan po ang Committee on Justice to comment nga po doon sa petition na final ng Vice President. Ano po ang mangyayari after? What can we expect after that? Basta kami po, tuloy-tuloy lang kami. On April 14, we will proceed with our trial. Tatlong tatlong hearing dates lang ang Senate Chairman until the end of April. And after which, kung wala na sigurong itatakel, then we will vote upon the probable cause. After which, kung may probable cause, isasampa na ito sa plenaryo and we need 1/3 vote. Wag nyo na, may probable cause na yan. Anak na to ka, pinapatagal nyo pa eh. Ito talaga si Joel Chua, binobola pa tayo. May probable cause na. Tanungin mo yung si Benny Abante. Bumoto nga sila ng sufficiency in form and substance. Sa probable cause, hindi sila buboto. Ito talaga, loko-loko talaga to. Kung bumoto ka ng sufficiency in substance, ibig sabihin naniniwala ka na talagang mayroong ginawang kalokohan itong si VP Sara. Diba? Naniniwala ka doon sa complaint, naniniwala ka na mayroong problema si VP Sara. Kung bumoto sila doon sa sufficiency in substance, sigurado boboto sila dyan sa probable cause na yan. Yung Joel Chua na to, magbotohan na kasi kayo, dali nyo na yan sa plenaryo. Wala, bloodbath sa Senado, hindi dyan. Anak ng tao ka, masyado kayong mapapel. Hindi nyo na trabaho, kinukuha nyo pa.
Okay, so just recently, a few moments ago, I just read a report that the House Committee on Justice, kasama po kayo doon, ay nagpasabina na po kay Attorney Michael Powa, no, para po sa susunod na hearing po ninyo on April 14. And itong sabina na to, ay speaking of this, ay isa po doon sa mga complaints ni Vice President Sara Duterte that wala daw pong karapatan ang House Committee on Justice na magsabina ng mga evidence because yun nga daw po, you are doing a mini trial. That is not true. In fact, hindi lang yung Committee on Justice. Lahat po ng mga committee sa Congress may right to issue subpoena. This is part of, this is written in our rules under Section 7. So wala po akong nakikitang mali dito because we are required to, in fact, pati po siya pwede po siyang mag-submit ng kanyang evidence. No? So kami naman, we are required also to obtain additional evidence. Hindi pa naman, we are not expected to cross-examine Attorney Powa or any witnesses for that matter. Ang purpose lang nitong subpoena, the reason why we are asking them to appear is to identify at least yung mga signature kung sila nga yun, and to ask clarificatory questions. Ay na nga, cross-examination yun. Si Raulo ka pala eh. Lakas sa Celtic mo, Brad. Yung to ask certain questions, cross-examination yun. Pagka tinanong mo na si Madriaga, nagtrabaho ka ba talaga kay VP Sara? PSG ka ba talaga? Ganito ka. Cross-examination yun. Abogado ka pa naman. Yan ang problema pagka gusto nyong pagmukaing tanga ang sambayan ng Pilipino. Kaso hindi ho yan mangyayari mga kababayan. Papayag ba kayo na ganito tayo tratuhin itong di natin malaman ano ba talaga yan si Joel Chua? Ha? Payag ho ba kayo niyan mga kababayan? Magpapatawag sila, clarificatory question? Pagka tinanong mo yung cross-examination tawag doon. Pagka ba, sa Senado, pagka cross-examine yan, pagka tinanong ng sa mga senador, pirma mo ba to, Madriaga? Cross-examination na kagad yun. Once na tinanong mo ang witness, tinitignan mo na nga yung credibility kung totoo yung sinasabi, totoong pinirmahan niya, totoo yung mga nasa affidavit niya. Cross-examination yun. Mababaw lang. This is like preliminary investigation. So kumbaga kung what happens if hindi sila tumugon sa subpoena and they refuse? Well, if they will refuse, tutuloy lang kami. Good. Kasi kagaya niyan, yung kay Ramil Madriaga, syempre we wanted to know kung ito ba ay kusang loob niyang yung salaysay, yung sinumpaang salaysay na kanyang inisyo. Siyempre, gusto namin malaman kung saan loob niya itong sinalaysay. Kung siya ba talaga yung nakapirma doon. Wala bang pumupuwersa sa kanya. So, mga ganyan lang naman. Okay. Hindi naman ganun. Tanongin niyo si Leila de Lima at si Trillanes dyan. Hindi niyo na kailangan si Ramil Madriaga kung sino-sino po pinapatawag niyo. Tanongin niyo si dyan, si Trillanes at itong ano pangalan to? Itong si Trillanes at ito si Leila de Lima, kung sino-sino. Papatawag niyo pa yan. Ang gagawin dyan ni Madriaga, sinungaling yan. Polluted witness. Paano yung gagawing witness yan laban dito kay VP Sara? Polluted witness. Kidnapping with murder ang kaso, Brad. Ganun kalalalim. Hindi naman yan yung tipong nagnakaw ng candy sa convenience store. Hindi yun ganun. Hindi basta-basta ginagawa ng mama na kidnapping with murder. Kung buti nabanggit niyo yun, regarding what's going to happen. No? So para klaro lang rin sa public, yung mga sinusupina niyo, hindi niyo po hindi malaliman tanong as to yung statement, but rather ko-confirm niyo lang kung sila nga ang nagbigay or nagbigay ng statement na gano'n, sila ang pumirma. Parang on the surface lang, ganun ba, Kong? Tama po kayo dahil parang preliminary investigation lang to eh. Clarificatory questions lang ang mga itatanong namin dito. So wala pa dito yung mga cross-examination. Yung cross-examination that will be done
during the trial proper, which is sa Senate. Sa po. Senate. Yun, at least malinaw na. Right. Oo. Hindi malinaw. Hindi malinaw, Brad. Anong malinaw doon? Hindi malinaw yon. Bra, base doon sa impeachment, doon sa face value ng impeachment na ibinigay, isinumite ng mga complainant, doon nila dapat pagbotohan yung, para sa atin, yung probable cause, hindi yung walang salin. Pakuha niyo yung salin. Kung ano yung ibinigay sa impeachment, laban dito kay VP Sara, doon nyo ibase yung probable cause. Kung tayo meron ba yung pagpapatawag ng mga witness na ganyan, sa tingin natin dapat sa Senado din ginagawa yan. Hindi dyan sa hindi dyan sa Justice Committee. Kasi yung rules na ginawa nila noong 19th Congress, yung rules nila dyan sa House of Representatives, yun ang susundin dyan. Hindi, wala walang bitaw dyan yung kampo ni VP Sara. Lahat ng pagiging unfair makikita na ho natin dyan sa gagawin ho nila na yan, dyan sa Injustice Committee. Kaya hindi ho talaga tayo sang-ayon dyan sa mga kabalbalan na yan na gustong mangyari nitong si Joel Right, Chua. Kung speaking of Ramil Madriaga, the court granted appearance of this alleged bagman. So ano po yung ma-expect natin dito? Siya po ba ay mag-appear na sa April 14 din? I was told yesterday that the application or the petition by the Committee on Justice to request for the appearance of Ramil Madriaga before the committee was already approved by the court. Right. So we expect him sa April 14 to appear before the Committee on Justice. Yan. And how significant is his statements, knowing that most of the complaints naman po against the Vice President dito sa kanyang impeachment proceedings were also tackled already nung last Congress, nung dun sa first impeachment sa kanya. But this time around po kasi, there's Ramil Madriaga. Well, if you will remember it, if my memory will serve me right, during the Committee on Good Government, we conducted investigation with respect to the confidential fund. Now, meron po dito mga pending questions like saan napunta yung pera, 'di ba? Ang tinuturo nun, ang humawak si Colonel Nolasco at saka si Colonel Lachica. Doon po tinurn over nung dalawang SDO o yung tinatawag natin na Special Disbursing Officer. Now, dito sa statement ni Ramil Madriaga, parang sa kanya ibinigay, sa kanya doon na ito na yung connection. Ito na yung magko-connect kasi merong missing link kaya hindi bebenta yung impeachment na yan. Kaya kailangan yung missing link maipresenta nila at yung missing link na yan walang iba kung hindi si Ramil Madriaga. Palakpakan ho natin. Di ba? Ang galing. Di ba? Habang naghihirap na sambayan ng Pilipino, imbis na nagbe-brainstorming itong mga congressman na kagaya nitong si Joel Chua kung paano pag-aangin ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Nagbe-brainstorming sila para pag-konektahin yung mga istorya laban kay VP Sara. Pambihira. Over itong money through duffel bag at dineliver niya to certain area. So yan ang mga laman ng kanyang sinumpaang salaysay. Okay, and then isa rin po sa mga talagang pinag-uusapan dito sa impeachment court or impeachment complaint against the Vice President still yung issue po ng confidential funds nga po niya at yung usapin po ng kung sino si Mary Grace Piatos, etc. Of course, sa kampo po nila, mariin po nila tinatanggi at sinasabi po nila na ito po ay confidential funds at hindi po talaga po pwedeng ipakita, i-divulge yung information ng kanilang mga sources. Your thoughts on that po? Well, alam po ninyo, yung hindi lang naman dyan kay Mary Grace Piatos ang issue sa confidential fund. Ang isa pa sa mga issue dito, kung maaalala po ninyo, is yung 1 million worth of rentals ng safe house. So how do they explain it? Parang 4-day rental, 1 million. At kung maaalala rin ninyo, dun sa confidential fund ng DepEd,
meron pong 4 na Sinabi naman ni VP sa tingnan nyo, kung hindi mini trial yan, di ba? Wala na kayo, hindi na kayo naghihiring dyan sa in aid of legislation. Hindi na in aid of legislation. Wag ko kayo magpalito sa in aid of legislation. Pwede silang magpatawag kung sino-sino para tanungin. Pagka hindi sumagot, pwedeng i-contempt. Ito ho, impeachment to. Iba ho ito mga kababayan. Ang trabaho ho lang ho nila dyan sa Injustice Committee, tignan kung sufficiency in form and substance, may probable cause, diretso na yan sa plenaryo. Pero sila ho hindi. Iba na ho ito mga kababayan. Ang dating ho talaga, mini trial na ho ang ginagawa nitong sila Joel Chua dyan sa Injustice Committee. Kaya wag ho kayong magpabutol, wag ho kayong, hindi lahat ng lumalabas sa bunganga nitong mga congressman na to lahat ng sasabihin nila, batay ho sa kanilang naratibo para ma-impeach si BP Sara. Diba? Lahat ng benta, gagawin ho nila dahil maraming atraso yung mga yan. Maraming makukulong. Yan sigurado ko sa inyo mga kababayan. Ganito na lang. Pagka naging presidente si BP Sara, papayat si Joel Chua. Di ba Joel Chua? Pagka naging presidente si BP Sara, magpapalagay ng neck brace si Jinky Luistro. Yan o. Yun ang sigurado na. Pagka naging presidente si BP Sara, makukulong yung mga congressman na nagpakasangkapan, tumanggap sa pera galing sa mga maanumalyang flood control project. Pag naging presidente si BP Sara, yun na ang totoong hustisya. Makakamtan na natin ang totoong hustisya doon sa trilyong pisong ninakaw, doon sa binentang ginto, sa pagkuha ng pondo ng PhilHealth. Pag naging presidente si BP Sara, makakamtan natin ang hustisya sa lahat ng kabuktutang ginawa ng administrasyon na ito. AFP personnel na nag-certify na wala naman talagang na-download na confidential na pondo galing from DepEd. Although they were required to submit certificate. So, yan yung isa sa mga issue po dito sa confidential fund. Kung yung isang kini-question ng iba yung pag-ikot daw ng pera sa confidential funds ay mostly through the duffel bags, through cash. Labag din daw ito sa certain rules because dapat daw may paper trail, may either through electronic or through checks. Ano po ang tugon nyo dito? Not only that, hindi lang ang may hawak supposedly ng confidential fund is yung SDO. That's right. Yung tinatawag natin na Special Disbursing Officer. Now, the question is, bakit napunta yung confidential fund kay Nolasco, kay La Chica at ngayon kay May Madriaga pa? Di ba, naniniwala na pala kayo na napunta kay Madriaga, di may probable cause na magbotohan na kayo. Di ba? Ba't pa tayo mag-ano ng probable cause? Mismong si Joel Chua naniniwala na pala, napunta na kay La Chica, napunta na kay Madriaga, magbotohan na kayo. Ang hirap. Yung mga kasama ho nila dyan sa House of Representatives, hindi na rin naniniwala sa ginagawa nitong si Injustice Committee. Grabe, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, 20th Congress na tayo, hindi na si Martin Romualdez ang speaker, pero paldo pa rin itong mga to. Palakpakan. Diba? Busog na busog. Yeah. So ito yung mga katanungan na dapat sagutin nila. Right. Okay. So, can we also talk about po itong recent pagsasabpina po, no, sabpina kay Attorney Powa? Ano po ba yung mga gusto po natin makuha from him? And there's also a discussion on him being one of the legal counsels of Vice President Sara Duterte, na sinasabi nila na medyo may conflict of interest doon because he can be a resource person as well for this case. Well, hindi naman siya pinapunta dito as a lawyer Hindi naman siya ini-invite as lawyer because we understand that there is a attorney-client privilege. So hindi naman yun ang itatanong sa kanya. Yung participation niya sa DepEd, I think USEC ba siya o ASEC during that time, yun ang ano niya dito. Kasi Sa may mga DepEd. pinirmahan niya siyang documents dito. So yun ang magiging papel na dito, not as a lawyer, but as employee of DepEd. Alright.
Alright, Kong. So what happens after yung 3 days po nagkakaroon na ng hinaganap kayo ng probable cause, you elevate this to plenary for the vote. Based po sa inyong pakikipag-usap sa isang congressman, ano po ang sentiment nila with regards to how you think they might vote? Well, sa ngayon naman, nakikita naman natin, no? So sufficiency in substance, sufficiency in form, we were able to get more than sufficient, no? Sa 54 yata, 54 votes Yes. as to 1 against. So nung nagkaroon ng botohan sa sufficiency in ground, more than sufficient din ang nakuha natin. So we expect na dito sa probable cause, pag nailatag na itong lahat, we also get the same numbers or even more. Bakit? Kinakabahan ba kayo? Kaya nyo ba ginagawa lahat ng kabalbalan na yan, pati yung mga trabahong hindi nyo na dapat gawin? Marami ba sa mga kasama nyo dyan sa Injustice Committee na ayaw na nilang bumoto sa probable cause, sa impeachment na yan? Di ba? Magbotohan na kayo, Congressman Joel Chua. Huwag nyo sayangin ang pera ng sambayan ng Pilipino. Magbotohan kayo, tapos dalhin nyo na yan sa plenaryo. Ngayon, kung umakyat sa Senado, pagka hindi pa sumagot si VP Sara, di ba, nagkalatagan na doon, pagka hindi siya sumagot, magkakaproblema talaga. Kasi ano nyo na yun ika nga, doon talaga kailangan niya na sumagot. Pero dyan sa ano nyo, kalokohan nyo na yan, dyan sa circus nyo na yan, dyan sa grandstanding nyo na yan, hindi karapatan, kung ayaw sumagot ni VP Sara, tuloy-tuloy nyo na lang yan. Idalhin nyo na sa Senado. Para yung gusto nyong mailatag, gusto nyong mapatawag, tignan natin kung paano tatanggapin na sambayan ng Pilipino yung witness nyo na polluted, na merong kinakaharap na kasong murder, kidnapping. Kong, of course, a lot of people are saying, questioning also the timing of, talking about the impeachment complaint against the Vice President, saying na we're in a crisis right now at ito pa daw yung inaatupag natin. What can you say about that? Also, about the survey recently saying the majority of the Filipinos nag-o-oppose nga po dito sa usapin ng impeachment complaint. Alam mo yung timing, the timing was filed even before this crisis happened. So, and hindi naman po Congress ang nag-file nung impeachment. It was a private citizen. Kami po, we are just doing our constitutional duty as member of the Committee on Justice and member of the House to, tugunan itong complaint because that is our constitutional duty. Now, we should not, hindi natin po pwedeng ibaliwalain ito dahil ito po kasi usapin na accountability. So are you saying na pati po ba yung investigasyon sa ibang issue kagaya ng flood control dapat din tumigil dahil meron po tayong crisis? Bakit? Ano nangyari? Bakit tumigil nga? Bakit tumigil? Bakit ka nagdedire-diretso? Yung flood control tumigil. Yun! Brad, trilyon ang nakawandog. Diyan, chismis ng terror doon ang pinag-uusapan natin. Doon, merong mga testigo. Diyan, naghahanap pa lang kayo. Doon, sandamo ka lang ebidensya. Diyan, naghahanap pa lang kayo. Nagpipising expedition pa lang kayo. Huwag mong pagkumparahin yung flood control investigation diyan sa impeachment na yan. Malabo, Brad. Malayo. Yung mga Paano kasing layo? Si VP Sara magiging presidente. Yung amo niyo si Martin Romualdez hindi magiging presidente. Ganon kalayo. here po sa Sandigang Bayan na mga problema rin ng taong bayan, dapat ba tumigil rin dahil meron po tayong crisis? So ito po tuloy-tuloy lamang. Pero hindi naman po ibig sabihin nito, ito lang ang ginagawa namin. In fact, kahapon po, nagkaroon ng joint committee hearing ang Kongreso kung saan 14 or 13 or 14 committees ang nagsama-sama para po mabigyan ng briefing yung dito po sa crisis na ating kinakaharap. It was attended by members of the cabinet from different departments. Nandun po sila Secretary Sharon Garin. Ikaw, ba't di ka nagpunta?
Si Jinky Luistro, bakit wala? Di ba kayo interesado doon? Impeachment lang talaga ba ni VP Sera ang trabaho niyo dyan sa House of Representatives? And so forth and so on. So lahat po yan, tinutugunan po natin. This is part of our job and part of our constitutional duty. Well, going back to the Supreme Court, of course, some legal luminaries are saying na kung mismong procedure ng House of Representative ang kumbaga dinidesisyonan ng Supreme Court, maaaring magkaroon po ng mga judicial overreach. Don't you think that it's high time to review the provision in the Constitution where Supreme Court justices na who are also, nga sinasabi nila, impeachable din, na sila po yung mga nagde-decide po on how Congress should deal with proceedings such as this? Well, ako I agree with the observation of some of our legal luminaries. And in fact, with all due respect to the Honorable Court,